Magandang gabi po. Sasama-sama po nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ng pamilya Wilfredo at Cristina Pascua, Emmy Reyes, Guadalquiver, KJ's Home Baked Delights, Baby Boy Valenzuela at Larry de la Cruz, Mr. and Mrs. Reneboy Jaspe at pamilya, para sa kaarawan ni Alexandra Matabalan, para sa natatanging kahilingan ni Janet Reyes, Lawrence Largue, Melanie Casin, Rodel at Eloisa Villamil, Justin Nicolas, Sarah May, John David, Paul, Gabriel, Mary Hannah, Jim, Eleanor, Flor, Elizabeth, Marybeth, Joy, Leila at Flor. Para sa kagalingan ni Joel Lumba, Beng Mejorada at Edith Ancheta. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Herman, Teofilo, Leogarta, Juan, Brigida, Rosalinda, Constancio, Vasio, Teofilo, Leogarta, Juan, Brigida, Rosalina, Constancio, Vasio, Petronilla, Felipe, Mary Jane, Romeo, Mauricia, Silvestre, Ernesto, Hernando, Julia, Melesio, Jan, Alejandro, Mario, Simeon, Alma, Eddie, Nora, Melesio, Digna, Anacleto, Amado, Amada, Anacoreta, Corazon, Estrella, Michael, Susan, Anthony, Violeta, Rico, Antonio, Esmer, Vic, Fermin, Alberto, Julieta, Esther, Augusto, Silvino at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Gayon din po ang mga nakalista sa aming Perpetual Mass Card. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Mga kapatid, sa ating malala pagdiriwang nito, samarin natin sa ating panalangin ang alay pasasalamat at natatanging kahilingan ng mga sumusunod at ng kanikalilang pamilya, Dr. Juliet Diaz, Romeo Reyes, Rose Marpamin, Glo Gonzales Salazar, Edgar
Esguera, El Malabgador, Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes at Alyarde, Adriano Santos, Pablito at Jose Mendoza, Jerry at Fanny Victoriano, Rafael Flor Odette Revet Eugenio, Brian at Jasmine Ju, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marisa Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Soli de Rosario, Nante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Teddy Santos, Noel at Zene Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Viacrucis, Vidal at Marieta Querol, Jimmy at Bel Cagatin, Mila Digonong, Cesar at Lolita Nicolas, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Dr. Betsaida Banaag, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Gayun din sina Janet Ipascual at hindi ng ADB Community, Reverend Father Pino Peng Sulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, drivers at employees ng Milevine Trucking, Arvin Alcuino, August Caiton, Victor Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tayana Marafil, Nick at Evelyn Nerilera, Pining Villanueva, Camila Lazaro Aquino, Janet Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Edna de Guzman, June at Doris Pilehera, Dr. Marat Marie Tolentino, Gigi Bautista Alejandro, Denny Bunag, Susan Dumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, at lahat ng mga frontliners at mga kabani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan na Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Ruben Aguirre, Samuel Engal, Reggie Garcia, Aurelia Cooper, Marita Magpayo, Marilyn Carganilla, Marivic at Cyrillin Marcelo, at para sa kaarawan ni Virginia Tongco, Odessa San Gabriel, Biboy Villanueva, Nico Diwa Ocampo, Jason Santiago, V. Espinosa, Aldrin Miduluan, Ranger Policarpio, Lirans Francisco, Miguel Adrian Galzote, Biboy Villanueva, Romeo Arceo, Sister Erica Bellucci, Enrico Castro, Vilma Cruz, Odi Perez, at Irma Relox. At para sa kapayapaan ng kaluluwa, Nina Ricardo, Silidonia, Bibiana, Hill, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Maura, Roman Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Leandro, Enriqueta, Maran Angelo, Jose Teodora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose Ricardo, Maria, Jose Pipito, Maria Teresa Frances, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Genoveva, Enrique, Felomena, Alejandro, Debbie, Peladio, Teofilo, Sara, Rene, at hindi ng lahat ng mga mayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin sa pagkakatalaga ng Cathedral Basilica Minore ng ating diocese, lumapit tayo sa Diyos na may pasasalamat para sa biyaya ng Pook Dalanginan at mapagtitipunan ng sambayanan. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo
mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Inasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong nanak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw ang naghalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang baliw na tahanan mo. Pagibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman na nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay, liban sa nailagay na, si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu?
Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang bukong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, iyong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang umirang. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Kahit isang araw lamang gusto ko pa sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupay ng Caesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. Hindi ba kapananay sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng karya ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay paihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayong pong araw na ito ay ating pong pinagdiriwang ang pagkakatalaga ng ating pong katedral ng Malolos bilang Basilica Minore. At marami sa atin ang tiyak na nakarating na o kaya man lamang ay nakita, napanood doon sa mga sa telebisyon o kaya ay sa internet o kaya naman ay nabalitaan man lamang ang ukol sa ating katedral ng Malolos. Kaya nga po doon natin madalas pinagdiriwang ang malalaking okasyon at mga mahalagang gawain o kaganapan na may kinalaman sa ating buhay Kristiyano bilang mga Kristiyano Katoliko, gaya na lamang ng pagdiriwang o paghirang ng mga inoordinan bilang mga pari o kaya naman ay mga diakono. At naging pok din nito kamakailan ng pagdiriwang ng pagkakahirang bilang obispo ng isa nating kapatid na pari na si Monsignor Bartolome G. Santos na dati nating Vicar General sa ating diocese dati at ngayon ay siya na obispo ng Iba, Zambales. Dito din natin pinagdiriwang sa loob ng katedral na ito ang ating pagmimisa ng Krisma na kung saan binabasbasan ang mga langis na nakalaan para sa mga may sakit, sa mga naghahanda sa pagtanggap sa sakramento ng binyag at hindi ng langis na Krisma na ginagamit naman natin sa ordinasyon, sa pagtatalaga ng dambana o simbahan at hindi sa pagpapahid sa bumbunan ng mga binibinyagan
o kaya naman ay sa noo o sa ulo ng ating mga kinukumpilan. At ngayon din po naman mga kapatid, sa loob ng katedral ng Malolos na ito, sa may likod ng santuaryo ng ating katedral, doon din natin matatagpuan yung mga libingan ng ating mga yumaong naging mga unang obispo sa ating diocese ng Malolos. Katulad ni na Obispo Manuel del Rosario na ating unang obispo sa ating diocese. At din si Bishop Cirilo Almario, ang ating pong ika-2 obispo, at si Bishop Jose F. Oliveros na ating ika-4 na obispo. Kaya nga po marami pang ibang mga pagdiriwang na ating natunghayan, lalo na ang pagdiriwang ng banal na misa, lalong-lalo na kapag ito'y pinangungunahan ng ating kasalukuyan at ika-5 obispo ng Malolos na walang iba kundi si Lubang Kagalang-galang Dennis C. Villarojo. Kaya nga po, bakit nga ba ito tinawag na katedral? At anong kaugnayan nito para sa atin bilang mga mananampalataya sa ating diocese ng Malolos? At bakit ito tinatawag ngayon bilang isang katedral basilika na tuwing ika-4 ng Disyembre taon-taon ay pinagdiriwang natin sa ating diocese sa mga parokya at lalo tigit sa ating katedral? Mayroon po tayong ilang dapat na liwanagin. Unang-una, ano po ba yung ibig sabihin ng katedra? Yung pong katedra, ang ibig sabihin ay upuan. Ito po yung upuan ng obispo na nasa loob ng isang katedral. Simbolo ito ng kanyang kapangyarihan at gampanin para siya'y mamuno at manguna mga siwa sa bawat isa sa atin. Ang pinakatinutukoy po dito na kapangyarihan ay hindi po yung alam nating kapangyarihan na tinatamasa ng ibang nakaposisyon na kung saan sila yung kinaiinggitan, sila yung pinakamataas, sila po yung pinaglilingkuran ng mga tao sa kanilang paligid. Bagkus, ang upuan na ito ng obispo ay simbolo ng kanyang kapangyarihan at gampanin na mamuno sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin ng aral at turo ng simbahan, ng pangangaral at ng paglilingkod. Kaya nga po kadalasan, ang mga pinakamahalagang mga aral at turo ng simbahan na may direktang kinalaman sa ating buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano Katoliko ay ginagawa ng nakaupo ng isang obispo o maging ng ating Santo Papa. Kaya nga po nagtuturo sila na nakaupo sapagat sumisimbolo para sa atin, matuto tayong makinig, matuto nating tanggapin yung mga aral at turo ng simbahan na ito. Nagpapahiwatig ito sa ating lahat na may dapat tayong malaman na malaking bagay na may kinalaman sa ating pananampalataya, sapagat ito'y lubhang mahalaga at dapat sundin ng bawat isang Kristiyano Katoliko. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang ginagawa ng Santo Papa kapag siya nagtuturo sa atin. At sa bawat mga dioceses, ang mga obispo, kapag may mahalaga na ituturo sa atin, ginagawa rin ito ng nakaupo sa upuan o tinatawag na katedra. At marahil, mga kapatid, magkakaroon na tayo ng idea bakit po yung isang katedral ay tinatawag na katedral. Kasi doon po sa loob ng gusali ng simbahan na ito na tinatawag nating katedral, doon lamang nakalagay yung katedra o upuan ng obispo. Kaya nga po doon makikita yung upuan ng ating obispo. Kinikilala ang isang katedral bilang sentro o ina ng iba pang mga simbahang sa mga gusaling pangsimbahan sa isang diocese. Kaya nga kung papaanong dito po sa ating parokya, ang ating pong pamparokyang simbahang gusali ang kinikilala naman bilang ang sentro o ina ng iba pang mga chapels sa ating pong parokya. Sa diocese po natin, yun po ang tinatawag nating katedral. Siya ang pinakasentro at pinakaina ng iba pang mga gusaling pangsimbahan na meron tayo sa ating diocese. Kaya kung papaano po ng isang obispo ay ang ating maka-spiritual na ama sa ating pong diocese, ganun din naman ang mga pari, lalo na ang mga kura paroko, ang ating mga maka-spiritual na ama sa bawat parokya. Kaya nga po mga kapatid, yung katedral natin, sentro ng ating pagdiriwang, sentro ng ating pananampalataya at sentro rin ng pinangyayarihan ng mga mahalagang pangyayari sa atin bilang mga Kristiyano Katoliko sa pamumuno sa ilalim ng pangangasiwa ng ating obispo. At gayon din po naman mga kapatid, ano yung ikatlo na dapat nating tandaan? Anong ikatlo na dapat nating mapag-aralan, na dapat nating liwanagin? Yung pong mga katedral na ito, tinatalaga. Bakit po tinatalaga? Bakit? Sapagat ito'y tumutukoy naman sa pag-aalay sa Diyos ng isang gusaling pangsimbahan na kung saan
yung katedral ng Malolos na ito ay gagamitin lamang natin sa mga bagay na may kinalaman sa liturya o gawaing pangsamba. Kaya nga po ginagamit natin ito ng may kaugnayan lamang sa ating pagsamba sa Diyos at hindi pwedeng gamitin ng walang kinalaman sa ating pananampalataya. Kaya nga po mga kapatid, ang ating pong katedral ay hinirang bilang isang katedral Basilica Minore. Bakit? Sapagat nagpapasalamat tayo sa Diyos, sapagat sa pagkakahirang na ito ng ating katedral, ito'y naitalaga bilang isang simbahan, hindi lamang bilang isang katedral, kundi bilang isang katedral Basilica Minore, nang ito'y maitalaga noong ika-4 ng Disyembre taong 1979 sa ilalim ng pamumuno ng ating dating obispo, si Obispo Rolando J. Tria Tirona, na ngayon po ay obispo o arsobispo doon po sa Gawi ng Naga sa Kabikulan. Siya po ang ating gatong obispo ng ating pong Malolos. At dahil dito ay ito rin ay nagpapayag sa atin na yung katedral ng Malolos na ito, bakit itinalaga bilang isang Basilica Minore? Sapagat ito'y tumatayo bilang isang pananda na pangkasaysayan. Sapagat ito ay may kinalaman sa kasaysayan at paglaganap ng ating pananampalataya dito sa ating lugar noong unang panahon pa. Kaya nga po itong naging sentro ng pagpapalaganap ng pananampalatayang Kristiyano. At hindi naman, ito rin ay may kinalaman sa ating kasaysayan bilang isang bansa, sapagat sa unang bahagi ng pagkakatatag ng ating bansa na pinalaya ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani mula sa mga dayuhan na sumasakop sa atin, nagsilbi po ito na unang palasyo ng presidente na si Emilio Aguinaldo noong unang republika, at ginamit ito sa gayong kalagayan mula po September 15, 1898 hanggang March 31, 1899. Kaya po yung pong Malacañang Palace ang isipin na lamang po natin dito sa atin sa Bulacan. Yung pong Malolos Cathedral ay naging parang Malacañang Palace ng noon ay si President Emilio Aguinaldo. Subalit mga kapatid, ano po ang kinalaman ng bawat isa sa atin sa pagkakatalaga ng ating katedral ng Malolos bilang isang Basilica Minore? Unang-una mga kapatid, tinatawagan tayo na maging masunurin sa mga namumuno sa atin bilang maka-espiritual na ama, lalong-lalo na sa ating obispo ng Malolos. Ikalawa, hinihimok din po tayo na maging huwaran sa pamumuhay bilang mabubuting Kristiyanong Katoliko. Kaya tayo rin naman ay dapat maging huwaran sa maka-espiritual na pamamaraan sa paggabay sa ating kapwa bilang bahagi ng ating simbahan at bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya wag nating ibulit sa pagkakasalang ating kapwa, sa halip akayin natin ang bawat isa patungo sa kabutihan, patungo sa tama, patungo sa kabanalan. At ikatlo mga kapatid, kung papaanong ang katedral ng Malolos ay tinalaga bilang isang katedral Basilica Minore, hinahamon din tayo na italaga ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Italaga natin sa Diyos ang lahat-lahat sa atin, ibigay natin sa Diyos at ialay sa Panginoon ang ating buong buhay. Pakatuntuin po natin na kung wala ang Diyos sa piling natin, wala rin naman tayong lahat. Sapagat sa Kanya umiinog ang ating buhay, sa Kanya rin tayo magbabalik matapos ang ating buhay dito sa lupa. Kaya nga po wag tayo maging mapagmataas, bagkus wag nating gayahin yung mga taong nauna na nagmataas sa kanilang sarili at ipinantay o gustong lampasan pa ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagat lahat tayo ay nasa ilalim lamang ng pamumuno at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung papaanong ang isang Basilica Cathedral Minore ay nagsisilbi na halimbawa sa atin, nagsisilbing tandang pangkasaysayan, nagpapahayag din sa atin, lahat ng bagay ay lumilipas. Subalit ang paglilingkod sa Diyos ang pinakamahalaga, sapagat ang paglilingkod na ito ay iniaalay natin bilang mga Kristiyano Katoliko sa Diyos na ating sinasamba. Isipin na lamang natin mga kapatid, kapag tayo po ay nagmataas sa ating Panginoon, darating ang panahon, babagsak at babagsak din tayo. Subalit ang itinataas ay binabagsak ng Panginoon, ang ibinababa naman ay itinataas ng ating Panginoon. Kaya nga po ay nagmamataas, kusang binabagsak ng Diyos, para nang sa gayon, mapagtanto natin, hindi tayo ang may-ari ng ating buhay, hindi tayo ang may-ari ng lahat ng bagay, hindi tayo ang pinakamakapangyarihan, ang Diyos lamang ang pinakamakapangyarihan. Kaya kung papaano pong ang ating Basilica Minore ng Katedral ng Malolos bilang simpleng simbahan lamang at
at sentro ng ating pananampalataya ay naitaas sa isang karangalan na ating pinagdiriwang taon-taon at inaalala, gayon din ang Diyos sa atin. Kapag nagpapakumbaba tayo, tayo naman ang itataas ng ating Panginoon. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, sa kasaysayan po natin, marami na pong mga tao ang nagmataas laban sa Diyos. Pero nasaan sila ngayon? Sila ngayon ay ibinagsak na, sapagat hindi ang Diyos ang nagbagsak lamang sa kanila, sila mismo ang nagbagsak sa kanilang sarili, dala ng kanilang kapalaluan. Kaya halimbawa po mga kapatid, kung atin pong matatandaan, meron pong sumikat na palabas nung dati, ang pamagat po ay Titanic. At isa po sa mga arkitekto ng barkong Titanic ay may pangalan pong Thomas Andrews. Siya po yung nakita natin sa movie at maging sa kasaysayan po ng barko na ito na siya pong nagdisenyo ng barkong Titanic. At ano po ang sabi ng taong ito dati nung siya'y in-interview, nung siya'y kinapanayam? Ano po ang sabi ng tao na ito? Even God could not sink this ship. Kahit ang Diyos, hindi niya kayang pabagsakin, palubugin ang barko na ito. Subalit mga kapatid, alam natin sa kasaysayan na noong pong ika-14 ng Abril 1912, ano po ang nangyari? Pinalubog ang barko na ito sapagat bumangga ito sa isang malaking tipak ng yelo o iceberg doon sa may karagatan. Kaya ano po nangyari? Halos 1,500 ang namatay na pasahero sa 2,000 mahigit na pasahero na total nito. Kaya isipin po natin mga kapatid, kahit anong pagmamataas natin, darating ang panahon, babagsak at babagsak din tayo kapag ating sinusubok ang ating Panginoon. Kapag ang Diyos ay palagi nating tinutuya, kapag maging ang Diyos ay ating sinusubay. Kaya nga po mga kapatid, dito rin po sa atin, siguro yung mga matatanda, naaalala po pa ito, yung sikat na banda nung araw, na Beatles na tinatawag. Meron pong isang sikat na tao roon na miyembro, ang pangalan po niya ay si John Lennon. Marami po yung humahanga sa kanya. Bakit? Nung dekada 60, sikat na sikat po ito. Pero ano pong sabi ni John Lennon? Darating ang panahon, babagsak at makakalibutan na ang pananampalatayang Kristiyano. Bakit? Kasi ang sabi niya, kung paadong lahat ng iyan ay lilipas, pero ang sabi ng tao na ito, mas sikat pa kami kaysa sa Diyos. Mas sikat pa yung banda namin kaysa sa Panginoon. Mas sikat pa yung banda na namin kaysa kay Jesus. Pero mga kapatid, ano po yung nangyari? Sinabi niya ito noong 1960, noong 1970, bagsak na yung banda nila, nabuwag na yung banda nila. At noong 1980, noong pong December 8, 1980, anong nangyari kay John Lennon? Ang nangyari po sa kanya, binaril siya ng 4 na ulit, nakagyat niya na ikinamatay. Kaya nga po nagpapaalala sa atin, lahat naman tayo lilipas sa mundong ito, lahat naman tayo mawawala sa mundo na ito. Subalit kung papaanong ang isang Katedral Basilica Minore ay isang pananda para sa atin, maging tanda rin tayo para sa mga susunod pa sa atin. Maging tanda tayo ng kapakumbabaan, maging tanda tayo ng pagsunod sa utos ng ating Panginoon, maging tanda tayo ng pagtatalaga ng ating sarili sa ating Panginoon. Nang sa gayon, pagdating ng panahon, kung paanong itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba, tayo na mga alagad ng ating Panginoon ay maitaas nawa ng ating Panginoon patungo sa kanyang karian. Nang sa gayon, magtamasa tayo ng kaligayahan sa piling ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa pagtitipon natin sa pook na ito na pinabanal ng pagkakatalaga dito sa Diyos, ihayag natin ng may kababaang loob ang ating mga pangangailangan. Taglay ang paniniwalang makatutulong ang mga ito upang ang Diyos ay lalong maparangalan. Kaya't ating pong iduhog, Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Upang ang simbahan ay patuloy na manawagan na ang lahat ay pasakop sa paghahari ng Diyos, ating iluhog. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Upang ang pamahalaan ay kumilala sa mas nakahihigit na kapangyarihan at kalooban ng Diyos na dapat sundin at isakatuparan, ating iluhog. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Upang ang mga nasa maling akala na ang kadakilaan ay nasa kapangyarihan o kayamanan ay matuto sa mga aral at halimbawa ni Kristo, ating iluhog. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Upang tayong lahat na natitipon sa itinalagang puok dalanginang ito
ay magtalaga rin ng sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa tao, ating iluhog. Panginoon, dingin ang aming kahilingan. Upang ang mga mahal nating yumao ay makatanggap ng gantimpala sa langit na hinangad at pinagsikapang maging hantungan, ating iluhog. Panginoon, dingin ang aming kahilingan. Ama ng kabanalan, pagbigyan kami sa aming kahilingan, lobi mo ang itinilagang pook dalanginan ay hindi lamang maging daluyan ng pagpapala mo, kundi pook na pinagtitipunan ng mga handang maglingkod sa iyo at sa kapwa, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagalob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, minarapat mong manahan sa bahay dalangin ang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na may pagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kaligtan. Itinilaga mo sa iyong kabadalan ng gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo palagi, nang makapagluwal ng mga kasapi na sa isasapit ng walwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng naming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. hirap, kalungkutan at kasalatan, sari-saring sakit ang mapagmamasdan, tila nga walang kabuluhang mabuhay pa. Buti lang pag-asa, san ba makikita? Sa batong ito itatayo ko ang aking bayan. Sa batong ito titipunin ko sila't
kaligtasan ay siyang makakamtan. Sa batong ito, pag-ibig ko'y laan. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilobong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagalo mo sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kagandaang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Humayo natin pahayag, kanyang pagkaling at habag, isa buhay, pag-ibig at